I love you. I love Isko! Ayan na yung love ko. Lagi kita napapanood. Ano? Oy, I love Isko, shout out, Oh, I love you too. Subscribe, I love you. So, bago natin puntahan yan, tignan muna natin saan ba talaga napunta yung inutang 15 billion pesos ni Isko Moreno Dumango. So, nung time na siya ay mayor dyan. Let's go. Let's go. Dahil nga po yung regarding sa usapang utang, gasgas na po talaga. Na hanggang ngayon, hindi nawawala sa anino ni Mayora Jaime. Balikan lang natin yung kung saan ba talaga napunta yung 15 billion na inutang. Ma'am Zeline Apelodin, saan ba talaga napunta ang 15 billion pesos? Ayan, tingnan natin na. Ayan. Saan napunta ang 15 billion na loans? Dahil nga po nung panahon ni Yorme Isko, siya po ay nangutang sa DBM, Development Bank, parang DP, basta ganon, development, basta bangko siya sa Land Bank at saka sa DBM, na kung saan una nangutang siya ng 5 million, tapos sumunod 10 million. Yun naman po ay broadcast naman at hindi naman niya po yun itinago sa mga Manileños. So sa mga taga Manila na parang nagugulat sa mga patutsada ni Mayora na ang dami-dami daw. Nagulat sila na ganun daw pala kalaki yung utang. Diba? So it means hindi kayo masyadong updated sa inyong lugar o sa inyong lungsod. Dahil nga po yung mga inutang na yan, on the record. At live po yan, na broadcast ni Yorme Isko. Dahil po yan, sinasama niya po yan sa kanyang report or sa kanyang capital report every Friday. Ayan, saan nga ba talaga napunta ang 15 billion? Bakit ba kailangan mangutang ng 15 billion? Lang muna natin guys, saan ba napunta yung 15 billion? So mapapansin niya, diba? Kita nyo. Ayan, basta nakita nyo yung mga proyekto na yan. Yan ba ay drawing lamang? Perspective? Ito ba ay nakatayo na napakinabangan na ba? Or wala lang, parang reported lang or something, di ba? Pero ito po ay hindi lang siya basta drawing. Ito po ay nakatayo na at tapos na at napakinabangan na po ng mga batang Manileños. So, isa-isayin lang natin muna guys kung saan ba talaga napunta ang 15 billion. So, saan daw napunta ang 15 billion na inutang? Kasi marami pa rin nagtatanong kung saan ba talaga napunta yung, sabi, di ba, ni Sam Bersosa at ni Mayora Jaime Lacuna, na ginagamit nila tong utang-utang words na to. So, parang hindi nila alam kung saan napunta yung inutang. So, saka yung iba pang mga supporters and bashers ni Yorme. So, isa-isahin po natin ulit at ulit-ulitin po natin kung saan po napunta ang 15 billion. Diba? Saan daw napunta ang 15 billion? Na po ay pinatay na basic service na napakinabangan sa Manileño. Ayan. Hindi masabi ng mga kalaban ni Yorme na binulsan niya yung utang dahil may resibo. Kasi isa din yan po sa sinasabi nila na kinurap, ibinulsa yung inutang, ibinenta, etc. etc. Pero yung mga proyektong nakatayon at napapakinabangan ay hindi po nila pinapansin o tinatanong sa sarili nila paano napatayo yung ganyang kagandang proyekto, di ba? At yan po ay sa pamumuno ni Isko Moreno Dumagoso. So hindi nila tinatanong yon. Ang tanong lang nila saan napunta ang inutang at paano babayaran. Di ba? Makikita at nararamdaman ng mga batang Maynila kung saan dinala ang buwis nila. Dahil nga po katulad ng mga eskwelahan, di ba? Napapakinabangan na po ng mga elementary student at ng mga high school student diyan po sa Maytondo, Sampaloc at saka sa TAF, yung Manila Science. Kung tutuusin, mas mura po itong 15 billion na ito kumpara sa isang 33 billion pesos na presyo ng bagong Senate building. Yung 15 billion na ito inutang ay nakapagpatayo ng nakita kanina bago natin ituloy ito, yung speaking of Senate building, siya pala located sa may Taguig. So makikita kapag dumaan kayo sa may Skyway, tama, sa may Skyway, makikita nyo yung building ngayon na pinapagawa, na ongoing construction, yung
Senate building na yun. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya tapos. At yun nga daw, di ba dito ay talagang billion pesos. Di ba? Isang building lang yun, guys. Pero itong 15 billion na to, na pinuputok ng butche ng mga kalaban ni Yorme Isko, ano ba ang napakinabangan at saan ba talaga napunta? Di ba? Una, isang 10-story fully aircon condition, bagong ospital ng Maynila. May 300 para sa mga pasyente, 12 intensive care units, 20 pribadong kwarto, malaking emergency room, nakasya ang 50 katao, 3-story parking building at helipad for future air ambulance. Yan lang naman po, isa lang po yan sa mga pagkagastusan doon sa 15 billion pesos. Diba? So yun, akalain mo, 'di ba? Isang public hospital na kung saan fully aircon ang ward, 'di ba? Normally kapag sabihin na natin, sample na natin ang PGH. Kapag ikaw na hospital sa PGH, okay, libre siya, libre yung mga medicines kapag available yung mga gamot sa kanilang pharmacy. Libre po lahat yan. At yan naman po ay na-experience naman natin yan. So wala, no question naman tayo dyan. Pero kapag ikaw ay nasa ward na, minsan kailangan mo pa munang manatili sa stretcher mo doon sa loob ng wards kasi nga no vacancy. O, diba? So ibig sabihin kapag nasa stretcher ka pa, doon ka lang sa may sa may hallway, naghihintay ka ng diba? Allotment or kung saan ba yung available. Not unlike in this new bagong hospital ng Maynila, napakasosyal ng kanilang ward. Dahil per room ng ward room nila is 6 beds lang ang capacity. Same time, 2 ang aircon at unlimited oxygen pa. At yung oxygen nila, guys, hindi siya yung nakikita yung malalaking tangke, diba, na pinaparolyo-rolyo na ganon. Pag dadali mo sa no, yun ay naka-embed na mismo. So it means unlimited oxygen na siya. Diba? Tapos, yun, isa pa, meron siyang future helipad na kung saan, kung hindi lang siguro nagka-pandemya, malamang may helipad na ang Maynila. Diba? Dahil nga ito ay estimated na cost na pwede magastos for helipad is nasa 300 million nung time pa, nung 2020, 21 or 2022. Pero kung ngayon natin bibilhin yun, I don't know kung nasa 300 million pa ba yan. Diba? Yun. Isa pa sa mga napuntahan ng 15 billion na utang na yan. Apat na makabagong 10-story fully aircon na Manila Public School. Diba? Na may first-class facility katulad na mahigit kumulang na 800 classrooms, facility, officers, auditorium, gymnasium, roof deck, basketball courts, football fields, libraries, canteens, and elevator units. Dahil nga po, yung mga public school na ipinatayo ni Yorme Isko, hindi naman po yan for the kasalukuyang henerasyon lang. Kaya po siya 10-story building. Diba? 800 classroom. It's because hindi lang po for this generation makikinabang dyan, kundi sa mga future generation, especially taon-taon, padagdag ng patagdag ang numbers of students. Na kung saan minsan yung mga public school is hindi na nila na-accommodate yung bilang ng estudyante. Minsan nga, diba, sa isang classroom nasa 60 to 70 students sa public yun tapos shifting pa yun. Minsan, instead na AM to PM lang, minsan nagiging third shift pa siya. 3 schedule. Diba? Kasi nga sa sobrang dami ng estudyante. Yun, not unlike sa before, nung panahon natin, di ba? Para ang pasok natin is mula morning to afternoon, talaga maghapon ang pasok. Pero this generation, nagiging 2 shift na siya or 2, isang umaga, isang panghapon. Yun nga, na-experience din natin dito sa mga estudyante, dito sa mga public school, nagte-third shift pa sila.
Ibig sabihin, tatlong shift yung pasok. Hindi lang AM and PM. Talagang meron pa siyang nasa middle. Yun. At dahil nga doon, dahil nga iniisip ni Yorme yung future, kaya ganun kalaki yung o kataas yung pinagawa niya. Not unlike kung sabi ni Ate Hani Lacuna sa kanyang bago pinapagawang eskwelahan, masyado daw over-design yung 10 story. Sa ngayon, ang sabi niya. Pero nung siya ay kasalukuyang vice mayor ni Isko, tuwang-tuwa sila sa mga proyekto. Pero ngayon, parang for her is over-design na. Dahil nga, hindi naman daw kailangan na 10 story, di ba? Para lang sabihin, maganda yung proyekto. Kasi nga iniisip niya, for this generation lang, hindi in the future. Diba? Yun naman yung difference nilang dalawa. Yun. Tapos, ano pa ba? Siyempre, may mga auditorium, gymnasium na kung saan na hindi na kailangan pang lumabas ng estudyante para pumunta sa iba't ibang court para doon mag-practice, mag-basketball. Mismo sa loob ng eskwelahan, meron na silang sports facilities. Diba? And then, syempre, aircon. Nararamdaman lang natin, nararanasan lang ng mga estudyante ng aircon ang classroom kapag sa private school ka mag-aaral. Diba? Minsan nga, hindi pa ganun kalamig. Pero dito, sabi nga ni Yorme, bigyan ng jacket yan. Diba? At dahil nga po sa panahon natin ngayon, dahil hindi lang bagyo nakakansela yung pasok. Ngayon po pati yung init, yung tindi ng init ng panahon. Pero kung katulad ng mga eskwelahan na meron ang Maynila, diba? Hindi na magkakaroon ng ganitong skim-skim na walang pasok dahil sobrang init. Dahil nga, malamig ang classroom nila. Yun. And then, syempre, dahil 10 story yun, syempre, meron siyang elevator. Kasi meron mga public school na hanggang 5th story, 4 to 5th story siya, pero hagdan. So, yung mga estudyante, at experience din natin yan, nung tayo nag-aaral, kapag nasa 4th floor ka o 5th floor ka, yung classroom mo, bago ka makarating sa classroom mo, hingal ka na. Diba? Yun. Tapos, syempre, merong 6 na condo housing project, 3 15-story building, yan, at may 3 20-story building na may sukat na bawat unit na 42 square meter, super health center, city hall, satellite office, modern Manila Public Laboratories facilities, swimming pools, function rooms, activities, roof deck, gardens, function room, and parking slot. O, diba? Ang social na mga Manileños, especially yung mga galing sa mga depressed area ng Maynila, mga squatters, yung mga galing squatters, saka basta yun, yung mga nangungupahan, diba, makakatira sa isang condominium na merong 42 square meter na kung saan, kung ikaw ay bibili kaila Ayala Residences, DMCI, at kung saan pang mga malalaking condominiums na ganyang kalaking unit, square meter, milyon na po ang presyo. At nag-amortization po sila ng nasa 15, 20, 30,000 a month. Diba? Yun. Pero dito, sa mga condominiums na pinatayo para sa mga Manileños, magbabayad lang sila ng 2,000 to 3,000 pesos. Depende ata kung saan sila housing nakatira. So, basta nandun nagre-range, naglalaro yung range nila. Pero ang tanong, bayad ba talaga yon ng mga titira doon? At yun ba ay masasabing nilang pag-aari na nila yung units? No. Yun po naman po yung ano natin doon. Hindi po. Dahil nga po, isa sa mga purpose kung bakit ginawang may bayad yung mga pabahay na pinagawa ni Yorme is to secure the property ng Manila, or yung pag-aari ng lungsod ng Maynila. Dahil nga, sa ibang mga pabahay
na katulad ng ibang mga pabahay na alam natin is nagkakaroon sila ng pagkakataon na maibenta, maparentahan, or maisanla yung pabahay na pinibigay sa kanila ng gobyerno. Diba? Dahil malaya sila dahil nasa kanila nakapangalan or something. Iisip nila sa kanila na yon. Pero dito sa pabahay ni Yormisco for the security purposes, para hindi magkaroon ng pagkakataon na maibenta yung units at hindi maisanla yung units. Yun po yung ginawa niya. Pero yun ba ay forever? At yun ba ay hindi na nila mapapakinabangan yung binabayad nila? Dahil nga po, yung binabayad nilang 2,000 or 3,000 mababawi po nila yan kapag once na sila ay umalis na doon sa pabahay or sa mga condominiums na yun. Kung ilang taon sila nagstay doon, times lang nila kung magkano yung monthly nila, maibabalik ng gobyerno ng Maynila yung mga binayad nila. Yun. And then, syempre, at kagandahan pa doon dahil nga condominium siya, so meron na siyang super health center na pinagmamalaki ni Mayora ngayon na di umano ay kanyang proyekto na super health center na kung saan inaka-design naman talaga yun nasa perspective na ng mga buildings ng mga housing na yun, diba? Yung super health center para nga ang purpose para yung mga nakatira doon sa condominiums na yun hindi na lalayo pa at magkaroon na ng laparan ng agarang medical, di ba? Kaya nagkaroon sila ng health center mismo doon sa facilities nila. At the same time, syempre may mga laboratories facilities din. At kagandahan, syempre kapag condominium, may swimming pool. O, di ba? And then may mga function room, syempre pag may mga birthdays, di ba? Yun, etc. At the same time, bakit may parking slot? Ibig sabihin lahat naman ng condominium may parking. Minsan kasi iniisip nila, mayaman yung mga titira doon kasi may parking. Siyempre, yung purpose naman doon, dahil nga nabigyan ka na ng decenteng tirahan sa mababang halagang bayaring monthly, magkakaroon ka na ng pagkakataon na magkakaroon ka ng konting kaginhawaan sa life, di ba? So, may tendency na yung mga tumira doon or mga nakatira doon sa mga condominiums na yun, magkaroon ng pagkakataon, magkaroon ng motorsiklo or ng mga sasakyan, di ba? Service nila. Sa kaya may parking slot, di ba? Kaysa naman nakabalagbag sa kalsada yung mga sasakyan. So yun naman yung mga purpose nun. And then, aside nga doon sa mga nabanggit natin bagong ospital, pabahay, eskwelahan, syempre meron din po siyang redevelopment na Manila Zoo. Dahil nga po ang Manila Zoo parang nababalitaan, ibebenta na lang at talagang napabayaan na. Dahil nga po sa pag-upo ni Yorme, isa yan sa mga proyektong talagang tinutukan din niya, yung pagpapasaayos ng Manila Zoo. Dahil nga isa to sa mga historic ng Maynila, di ba? Ang Manila Zoo. Yun, dahil simula nung ito ay binuksan sa publiko, 66 na taon, di ba? Napakatagal na, 66 na taon. Nakalipas tangi ang administrasyon lang ni Yorme Isko Moreno lang ito ang nakatikim ng malawakang pagsasaayos at pagbibigay ng kaukulang ng mga hayop. At the same time, syempre, dahil nga na-redevelop to at ito na rin ito sa mga naging puntahan ng mga turista at syempre ng mga field trip. At isa na rin to, syempre, isa sa mga nagbibigay ng income sa lungsod ng Maynila. Ngayon, operated na siya. So, ibig sabihin, kung ano man po ang mga nagastos dito sa pagpapaayos dito sa Manila Zoo, unti-unti na po siyang nababawi. Dahil nga po, ang batawang nito, may bayad siya, may entrance fee siya. Yun nga lang, pa-Manila ka man or hindi. Diba? Ang kagandahan lang doon, syempre, diba, rated income, yung lungsod ng Maynila. Yun, bakit ba minadali ni Yorme? Kasi napag-iwanan na ang Maynila sa mga kapitbahay nito ng NCR. Yun nga kasi katulad ng sinasabi nila, di ba? Bakit daw masyadong minadali?
bakit kailangan mangutang para madaliin ang mga proyekto? Diba? Dahil nga po, siguro sanay na ang mga Pilipino, hindi lang mga Manileños, sa bagal na solusyon or mabagal na administrasyon or mabagal na pamumuno. So, doon tayo sanay traditionally. So, parang doon sa ginawa ni Yorme Isko is abnormal. Abnormal sa ibang tao. Dahil nga po, hindi nila akalain in the short term or one term lang with the pandemic, nagawa ng isang Isko Moreno Dumagoso na ganito, sa ayos, kabilis maisaayos ang kapital ng Pilipinas. Ayan po ang lungsod ng Maynila. Diba? Kailangan na magmadali dahil kung tutuusin Maynila dapat ang modelo dahil tayo ang kapitolyo ng Pilipinas. Tama naman. Diba? Dahil ang Pilipinas ay ang Maynila ay mukha ng Pilipinas. Diba normally gano'n kapag sa iba, kapag galing ka ng Visayas, ng Mindanao, yung iba nangangarap pumunta ng Maynila dahil andun ang kabuhayan. Iniisip nila doon sila aasenso. Puro Maynila, Maynila, Maynila. Diba? Hindi naman sila gusto kong pumunta ng Makati kasi gusto kong magtrabaho sa hindi, diba? Dahil nga ang nasa tatak ng mga Pilipino is Maynila, is Kapitolyo. Diba? Yun. So doon po siya napunta. Ito naman pa yung ulit-ulit lang po natin na sabihin na kung saan ba talaga napunta ang 15. Kasi hanggang ngayon kasi marami pa rin nagsusyunga-syungahan, nagpapatay mali siya lamang. Diba? Kaya nga po ang post natin siya ay, diba? Ito na po. Itong mga proyekto na to sa mga nagtatanong kay Sam Bersosa, tapos kay Hani Lacuna, diba? Saan ba napunta at bakit nangutang? Ayan na po. So, yun, dahil nga po yung utang na yan is masyadong gamit ng mga kalaban ni Yorme Isko. Dahil yan po yung ginagamit nilang paninira para sabihin naging hindi maayos o naging masama yung pamumuno ni Yorme Isko. It's because binaon niya ang lungsod ng Maynila sa utang. Na utang na kung saan kitang-kita mo naman ang ebidensya, resibo kung saan napunta. Actually, marami mga nag-comment dito sa ating mga posts na marami pa sila mga dinagdag. Diba? Ng mga proyekto aside dito. Ito naman is regarding doon sa inutang. Diba? Dito napunta ito yung mga proyekto. Kaya nga po napautang ang lungsod ng Maynila. It's because of this project. Diba? Kasi kung walang proyektong katulad nito, hindi naman po pautangin ang lungsod ng Maynila. Yun. At the same time, may malinaw bang pambayan ang lungsod para mangutang na yun? Diba? So, na-explain na rin po yan kung saan kukunin yung mga inutang na yan. I love this. I love it ko! Ayan na yung love ko. Lagi kita napapanood. Ano? Oy, I love Isko, shout out, I love you too! Subscribe, I love you.